Pananampalataya na walang kakambal na pagkilos, paggawa, ay baliwala. Behind prayer. Sa likod ng mga epektibo at mabungang panalangin, ano ang matatagpuan? Dear God, we thank you that we pray and we can pray and you answer prayer. Teach us, Lord, the dynamics of prayer that you answer positively. Turuan niyo po kaming manalangin tulad ng mga disipulo ng Panginoong Yesus na tinuruan niyang manalangin. Ibukas niyo ang aming isip, ang aming bibig upang makapanalangin kami ng tama. Lead us, teach us, cleanse us, Father. Now bless your people with words that will empower us. In the name of Jesus we pray with thanksgiving. Behind prayer. Sabi nila, behind a successful person is another person. So behind a successful prayer is what? 1 Chronicles 4:10, a very, very successful prayer. One day he prayed to Israel's God, please bless me and give me a lot of land. Be with me so I will be safe from harm. And God did just what Jabez had asked. Some time ago, nagkaroon ng uso, parang lagnat, isang craze, the Jabez prayer. Kutakot-takot na mga seminar, mga meeting tungkol sa Jabez prayer. Ang umuso, ano naman at kumusta ang naging sagot ng Diyos doon sa mga nanalangin tulad ni Jabez. Nanalangin daw siya at sabi niya, biyayaan niyo po ako ng maraming lupa or maraming kayamanan. Kasi noon, ang kayamanan ay nakatali lang sa lupa. Ngayon, maraming pwedeng equivalent ang lupa na kayamanan. At sabi niya, matapos niyo po akong biyayaan ng maraming kayamanan, panatilihin niyo akong ligtas mula sa lahat ng panganib. And God did just what Jabez had asked. At ibinigay ng Panginoon ang kanyang hiningi. Why did God grant his prayer? Bakit? At ibinigay? What could be behind the prayer? We should be behind our own prayers. Para masagot din tayo positively tulad ng pagsagot kay Jabez. Jabez prayed for prosperity, something not bad to ask for, in fact, very good to ask for. And Jabez prayed for safety. Sa dalawang hiningin niya, madaling malaman na si Jabez was wise. Tama ang hiningi at tama yung kakambal na hiningi, safety. Why? Because prosperity attracts danger. May kakambal na panganib ang pagyaman. Panganib mula sa mga murderers, thieves, abusers, enviers. Mahirap ding yumaman kung hindi ka handa na humarap sa panganib. Kasi ang kayamanan, marami naghahangad, marami gustong umagaw, sukdang saktan ka o patayin ka para maagaw ito. Proverbs 13:8, the rich may have to pay a ransom, but the poor don't have that problem. Tama nga naman. May mga problema ang mayaman na hindi problema ng mahirap, tulad ng hindi ka naman kinikidnap para magpa-ransom kasi wala ka namang pang-ransom. So safe ka sa mga kidnappers at kung ano-ano pa. Now, Jabez was wise. He was wise to know that wealth would attract troubles. So sa paghingi niya sa Diyos ng kayamanan, kasama ang paghingi niya ng proteksyon. Proteksyon na hindi lang pinapaligiran siya ng anghel, kundi proteksyon na maging matalino siya para makaiwas siya sa panganib na kakambal ng pagyaman. So napaka-importante for us is to be wise. Do not indulge in, do not be the object of covetousness or envy. Do not endanger yourself. Meron akong isang kakilala, ano na yung nagsisimula palang yumaman. Sabi niya, ano bang maipapayo mo sa akin? Payaman ako ng payaman. Sabi ko, lay low. Huwag kang magpahalata. Huwag kang magpakita. Huwag kang magyabang. Kasi oras na nalaman ng maraming tao na mayaman ka, kung sino-sino nang hihingi sa'yo, magnanakaw sa'yo, mananakot sa'yo, mangingikil, magbabalak ng mga masama. Kaya lang, hindi siya nakinig. Nagyabang.
Ipinaghalanda ka niya sa buong mundo, siya'y mayamang mayaman na. Kaya I'm sure maraming kakambal na problema na dumating sa announcement na yon na napakarami siyempreng pumansin. Marunong si Jabez humingi ng kayamanan at ng kaligtasan mula sa kayamanan, nakasama na nga tulad ng binanggit natin yung maging matalino siya para mag-ingat. Pag matalino ka, tama ang hinihingi mo, tama ang pusong pinanggagalingan, yun ang prayer ni Jabez ipinagkaloob. Proverbs 14:24, wise people are rewarded with wealth. Malinaw, ang matatalino, ginagantimpalaan ng yaman. Ngayon, nagdadasal ka para sa kayamanan, pero ang intention mo para i-display, para ipagyabang, hindi ibibigay yun. O maibigay man, pwedeng bawiin. Kasi hindi ka matalino. Inilalagay mo sa panganib ang buhay mo sa pamamagitan ng pagiging mayaman. Kaya dapat matalino ang nagdarasal. And why? Because wise people do what is wise to do. Wise people plan. Kaya ang mga wise people, binibigyan ng kayamanan kasi kasama sa pagiging wise, you plan. Because planting is behind wise prayer. And wise people not only plant, they plant correctly and wisely. Ecclesiastes 3:2, there is a time for planting and reaping. Halimbawa, nananalangin kayo ng kalusugan. Diyos ko, palusugin niyo po ako. Diyos ko, pagalingin niyo po ako. Pagalingin niyo nanay ko, kapatid ko, kapitbahay ko, etc. But wise people and wise prayer is backed up by planting. So dapat pag nananalangin ka ngayon na pagalingin ka, palusugin ka, nung pamang last year, 2 years ago, 10 years ago, nung bata ka pa lang, nagtatanim ka na ng healthful habits sa iyong buhay. Alam nga naman, kumain ka ng kumain ng jobos na nakalagay sa mga colored food ng ilang taon, pagkatapos ngayon nagpe-pray ka for health, wala ka namang tanim 20 years ago. Anong hinihingi mo? Magic. So ang kailangan, may tanim ka. Diyos ko, payamanin niyo po ako. Pero nagsimula ka bang mag-ipon 20 years ago, 30 years ago? Nag-aral ka ba ng isang negosyo? Nag-aral ka ng trade? Gumawa ka ba ng mga social contacts na magiging supplier mo, market mo, para ka magkaroon ng negosyo? So ano, papayamanin ka ngayong bigla-bigla out of nothing? Magic ang tawag doon. Hindi yun wise prayer. Kaya maraming prayer, no ang sagot. Sabi ng Diyos, hindi ako magician. Humihingi ka ng kalusugan eh. Kinain mo lahat ang tama ng baboy the last 20 years, tapos humihingi ka ng kalusugan ngayon? Alam mo ba ang hinihingi mo? Kontra sa tunay mong itinanim. Eh ang sabi pa naman, kung ano itinanim, yun ang inaani. So gusto mo na magkaroon ng kapayapaan kayong mag-anak, pero 3 weeks ago lang, inaway mo yung hipag mo. Next week, balak mong awayin ng biyanan mo, tapos humihingi ka ng peace. Imposible ang hinihingi mo kasi wala kang tanim. Plant before and plant so that you could harvest. Akala kasi ng iba ang prayer, pinagmamagic ang Diyos. Meron kang ginawa before, meron kang ginagawa now, at may gagawin ka bukas para ang prayer mo masagot. Tanim ka ng tanim. Hindi puro fear, hindi puro worry. Nag-risk ka na mangmuhunan para ka tumubo. Alam nga naman, playing safe ka, tapos gusto mong tumubo, wala ka namang puhunan. Ecclesiastes 11:4, if you worry about the weather and don't plant seeds, you won't harvest a crop. Naku, ayoko magnegosyo. Meron kang bibigyan ng ideya, magnegosyo ka ng ganito. Marami na pong meron yan. Magnegosyo ka ng ganun, mahirap gawin yan. Magnegosyo ka ng ganun, baka ako malugi. Huwag ka na magnegosyo. Sige na, magtyaga ka na lang, magdildil ka ng asin. Gusto mong magkatubo, ayaw mo magnegosyo. Eh marami na po kasing kanyang business. Hindi mo ba nalalaman na kaya nga marami? Kasi marami yung bumibili. Tapos takot na takot ka na marami nang gumagawa nun. Well, kung may ideya ka na original, gawin mo. Pero hindi nakakatakot yung marami na pong may ganun. Kasi ibig sabihin, maraming market. Pero kung lagi kang natatakot, hindi ka aani. Tulad ng, ay, huwag mong makapagtanim ngayon, parang uulan. Huwag makapagtanim ngayon, parang sobrang init ng araw. Hindi ka na magtatanim kahit kailan. Non-planters, in fact, warriors, won't harvest anything. So,
Bakit may reward ang wise? Usually, the reward good people get are only automatic, are only natural effects of their good and wise ways. So, daig ng wise, nagtatanim, masipag, yung dasal ng dasal ng dasal ng dasal, pero walang ginagawa at hindi naman kumikilos at hindi nagtatanim. Kahit na mamalat siya ng kada dasal, wala siyang mapapala. Kasi ang tunay na dasal ay gawa, hindi salita. Kaya maraming masipag na tao sa kanilang pagsisipag, actually nagdadasal sila kahit hindi inuusal ng kanilang bibig. Meanwhile, yun naman dasal ng dasal. Dasal ng dasal, buka ng buka ang bibig, pero walang ginagawa. Naku, huwag kang umasa na may mangyayari. Tapos magtataka ka, hindi dinidinig ng Diyos ang dasal. Galatians 6:7, you will harvest what you plant. Kung anong tanim, yun ang ani. So ang tanong mga kapatid, bakit ganito ang ani ko? Eh di yan yung tanim mo, kailangan pa bang i-memorize yan? Kasi sinabi sa Bible, kung ano ang tanim, ani yun. Hosea 8:7, if you scatter wind instead of wheat, you will harvest a whirlwind and no wheat. Pagkahangin ang itinanim mo, bagyo nga anihin mo. Hindi trigo. Kasi hindi naman trigo ang itinanim mo. Jabez's prayer was not just an empty wish, not an empty desire or want like many people call prayer. Hindi lang siya wish. It was a statement of faith in God and in himself. That he could become wealthy and stay wealthy. That is why he asked for safety. Hindi lang niya gustong maging one-day millionaire, gusto niya maging matagal na mayaman, kaya kasama sa prayer niya, kaligtasan mula sa panganib, safety. Marami naman kasi biglang nagkakapera pero biglang nawawala rin. Kasi hindi nila ipinag-pray for safety. Now, hindi mo kailangan sabihin, Lord, keep me and my money safe. Kahit hindi mo sabihin yon, pero nag-iingat ka, hindi ka nagdi-display, nagtitipid ka rin, hindi yung lustay ka ng lustay. Wise ang pag-invest mo doon sa nakita mo na pera, yun yung safety. That is the safety of your wealth. Wise ka, that prayer will be answered, although even that prayer is not verbalized. Because, as I have said, action is prayer. Matthew 21:22, if you have faith when you pray, you will be given whatever you ask for. Now, faith here is to be understood as faith in God. But it also provides possibilities to be understood as faith in oneself. In other words, Lord, may faith ako sa iyo na makapangyarihan ka and you can help me become rich or have money or produce. But I also have faith in myself that I will work, I can work, I will be effective, and I, because of my effort and your blessing of my effort, will gather fruits of my labor. Kailangan may paniwala ka rin sa sarili mo. Hindi sa Diyos ka lang mag-isa na naniniwala, tapos siya na lang pagagawin mo. Lord, kayo naman ang makapangyarihan, kayo naman ang mabait, kayo naman ang magaling, kayo na lang po lahat ang gumawa. Pagising ko sana sa umaga, nasa tabi ko na ang pera. That prayer will never be answered. Or sasagutin man, no. You've got to have faith in yourself as God's creation, as a mini-me of God, because we were created in God's image. Therefore, God invested in us a lot of His power and good qualities. So naniniwala ka sa Diyos, dapat maniwala ka rin sa sarili mo bilang creation ng Diyos. And creation becomes creative. So ang paniniwala mo sa Diyos leads you to being creative. You create wealth, you create health, you create peace. You don't just ask for it, you make it happen. Because God empowers you. Kaya madalas, pag may pinapagaling si Jesus, hindi niya sinasabing, I healed you. Ang sabi ni Jesus, your faith has healed you. Naniniwala ka. At pag naniniwala ka, may kapangyarihan sa loob mo, sa espiritu mo, sa templo ng espiritong siyang katawan mo, may kapangyarihan doon na
napapawalan at napapakilos mo dahil naniniwala ka sa Diyos na makapangyarihan at sa kapangyarihang ibinigay sa iyo ng Diyos bilang anak niya. At ang paniniwala na yon sa kapangyarihang ibinigay sa iyo ng Diyos ay hindi lang naniniwala po ako, kundi it leads to action. Ang tunay na naniniwala may kasunod na action. Dahil naniniwala siya, therefore may gagawin siya. So naniniwala kang gusto ka ng Diyos na iangat sa buhay, may action yon. May gagawin ka, may tanim ka. May itatanim ka ngayon para mag-harvest ka next year. Pero gusto mong mag-harvest ngayon, itanong mo kung may tanim ka last year. Hindi pwedeng biglang papaharvesting ka ngayon nang wala ka namang tanim noon. So pwede kang ngayon na lang magtanim, next year ka pa-harvest o 3 years from now. Pero huwag kang umasa harvest ka ngayon sa hindi mo tinanim 10 years ago. Magic ang tawag doon. Kaya ang matalinong tao, tanim ng tanim ng tanim. Hindi mo alam kung alin ang tutubo, kailan tutubo, at gaano karami ang magiging bunga. So hindi lang isa ang itinatanim mo. Wala kang tigil ng katatanim. Kung gusto mong maging prosperous sa buhay, in many ways. Gusto mo magkaroon ng prosperous health? Tanim ka ng tanim. Eto, may plato, may buffet, may handaan. Pipiliin mong kakainin. Pinipili mo ba yung mabuti sa katawan o yung masarap lang sa bibig? Pero hindi mabuti sa katawan at lululunin mo yon ng pikit mata dahil masarap sa bibig? Ang itinanim mo sa katawan mo ay sakit. So huwag kang umasang aani ka 6 months from now ng kalusugan. Nagtanim ka ng sakit At hindi kayang baliktarin ang dasal ng bibig ang ginawa ng katawan. Gusto mong lumusog? Alam na natin kung ano yung mga pagkain ng mga pampalusog. Pagkabat may iba-ibang opinion ko minsan, di pag-aralan mo. Pero yung wala kang ginagawa, hindi ka nag-exercise, kain ka ng kain ng mga bawal. Meron nga, may sakit na. Bawal pa rin yung kinakain. Tapos, ipag-pray nyo naman po na gumaling ako. Pag-pray, papagurin mo ko ng kape-pray para gumaling ka. Pasarap ka na kumain ng bawal. Magdusa ka. Bakit mo ko pag-pray, kukontrahin ng prayer ko, yung ginagawa ng katawan mo, yung ginagawa ang mas epektibong prayer? Marami mga tao hindi nila naiintindihan kung anong prayer Parang basta na lang isang batang walang isip, makitid ang isip na hingi ng hingi sa magulang kahit imposibleng hinihingi. Tanim, ani. Yung kalusugan natin ngayon, tanim nyo yan sa mga nakaraang araw, linggo, buwan at taon. Anihin nyo. Ngayon, gusto nyo iba naman ang anihin nyo next week, next month, next year? Magtanim na kayo ngayon ng healthful ways. Discipline yourself. Tatanda ang lahat ng tao. Mangangailangan magpagamot. Ano ang ibabayad nyo? May tanim ba kayo? Meron ba kayong savings? Meron ba kayong insurance? Meron ba kayong itinanim na mabuti sa kapwa para maawa man lang at ibili kayo ng gamot? Anong tanim? Kasi kung anong tanim, aanihin. Kaya iba, walang katanim-tanim. Hindi man lang magtanim ng ataol. Kaya pag namatay, wala man lang ataol. Hindi man lang magtanim ng kahit man lang health insurance para kung may sakit, makapagpagamot man lang. Magkakasakit at magkakasakit ka. Kaya paulit-ulit, generation to generation, pag tumatanda na, ang dami ng sakit, walang pera, eto na ngayon, di kawawa. Nasaan ang tanim? Ngayon, hindi naman lahat ng tanim bumubunga Kaya kumisan, ang buti-buti mo sa iba, hindi rin sila mabuti. Si Jesus nga, pinagaling 10, isa lang bumalik. So kung gusto mong merong isang tumulong sa'yo, pagdating ng panahon, tumulong ka sa 10 ngayon, at least by virtue of statistics, may isa man lang nagagawa sa'yo ng mabuti. Matthew 21:21, if you believe and do not doubt, sabi ni Jesus, you will be able to do what I have done to this fig tree. Sinasabi ni Jesus, hindi exclusive sa akin ang kapangyarihan. Kung nananalig ka at di ka nag-aalinlangan, yung ginagawa ko, magagawa mo rin. Can you imagine that statement coming from Jesus? So marami tayong unused, underused spiritual power. Because Jesus said, if you believe and not doubt, you can do what I'm doing. In fact, sabi niya, you will do even greater things than this. Happy? So anong ibig sabihin ni Jesus doon? Maniwala ka. Behind granted prayer is great faith. At hindi mental, intellectual faith,
only. It is mental, intellectual faith that leads to physical action. May ginagawa. Being wise, the prayer of Jabez was a state of mind, a mentality, a value system that could have shaped and energized his life and lifestyle, his work ethic. Wala naman tayong nalaman tungkol kay Jabez sa buong Bible, yun lang ang minention. Pero safe to think that he really was a wise man as revealed to us by the type of prayer that he prayed. In other words, he prayed from a mentality, a prosperity mentality, not a poverty mentality. Poverty mentality, yung ganyan lang talaga ang buhay, magtiis na lang tayo, wala tayong magagawa. Yan ang sinabi mo, yan din ang ginagawa ng katawan mo, yan ang magiging buhay mo. Wala kang ang magagawa. Kasi sinasabi mo na, naniniwala kang wala kang magagawa. Pero ano mangyayari sa'yo? Ano, inaantay mo na lang? Magic. Kaya yung mentalidad, mahalaga eh. Ma-shape ang utak ng tao para ma-develop, para yung mentality niya progressive, positive, fruitful. Don't go there. Hindi puro negative. Puro ayaw, puro bawal, puro takot. Walang mangyayari sa ganon. True prayer or wish should reflect and echo, should be based on, and should be energized and operated by its corresponding work ethic. Ang tunay na dalangin na dinidinig ng Diyos, may kakambal na trabaho. Behind answered prayer is ethical work. Proverbs 14:23. In all toil, there is profit, but mere talk leads only to poverty. Lahat daw ng pagsisikap ay merong ganansya. Pero ang daldal lamang, tulad ng dasal na daldal lamang, umuuwi lang yan sa karukhaan, sa karalitaan, sa wala. Prayer without work is mere talk. Ipag-pray nyo naman po ako para ako gumaling. Anong ginagawa mo para ka gumaling? Baka ako pray ng pray, tapos ikaw gawa ka ng gawa ng nagbibigay sa'yo ng sakit. Wag mo na akong pagurin. Dapat kumikilos ka. True prayer, true wish, leads to, results in, realizes itself in purposeful action. Ang totoong dalangin ay umuuwi sa at nagbubunga ng masikhay, matalinong paggawa, pagkilos. Matthew 7:7-8, sabi ni Jesus, ask and you will receive. Kita nyo, verb, ask and you will receive. Search and you will find. Knock and the door will be open to you. Hindi lang niya sinabing ask and you will receive. In-explain niya kung ano ibig sabihin ng to ask, to search, to knock, to do what it takes to receive what you're asking for. Sabi niya, everyone who asks will receive, everyone who searches will find, and the door will be open for everyone who knocks. So hindi ka lang naghihintay na malaglag ang papaya, ang bayabas, ang prutas. May ginagawa ka. Binubukal mo ang lupa, tinataniman mo ng buto, didiligan mo, inaalagaan mo para lumago at mamunga, at saka mo bantayan ngayon ang paglaglag ng prutas. In fact, hindi mo dapat antayin maglag, akyatin mo o sungkitin mo para makuha mo ang bunga. Lagi kang may gagawin. Kakambal ng katamaran ang karukhaan. Automatic yun. Yung mga tamad na nabubuhay, sumisip-sip lang yan ang dugo ng iba, kaya buhay. So, ang mga tamad, dapat ang nickname, Linta. Yung sige, ate, bakit Linta? Ilang patak ng dugo ko ang sisip-sipin mo ngayon, Linta. Diba? Mami, pahingin pang load. Anak, 50 years old ka na, halika na, baby Linta. Sipsipin mo na ang dugo ng mami. Hindi ka kumikita, load ka ng load. Magtsaka ka, mag-mental telepathy ka na lang, huwag ka na mag-text kung wala kang pan-load. Pagkatamad ka, magdusa ka. Tapos papray ka ng papray. Pag-pray nyo nung po ako magkatrabaho. Diba, ilang beses sa kita pinag-pray, lagi ka natanggal. Kasi lagi kang late. Pati stapler, dinakaw mo pa. Tapos,
hinipuan mo pa yung co-worker mo. Tapos ngayon, pagpe-pray na naman kita, ay magtsaga ka. Hindi kita ipagpe-pray. Kasi hinihingi mo magic. Dapat gusto mo magkatrabaho, yung action mo, yung kilos mo, bagay sa pagtatrabaho. Hindi kinokontra mo. Tanghali ka nang gigising, tapos pray ka ng pray na huwag malate. Ano yun, magic? Ang traffic po, di bumango ka ng 4 o'clock. Siguro wala pa traffic noon. Kakaboring na yung traffic na yan na excuse. Luma na, wala nang bago. Alam na natin yon. Hindi na dapat yun surprise. So the prayer that Jesus teaches is not simply asking, which is really passive. It is hinged on purposeful actions. Ask, seek, knock. Meron kang ginagawa. Prayer or wish for wealth acts to produce wealth. It does not just ask, then idly wait to receive wealth. May gagawin ka. Proverbs 12:27. If you are lazy, you will never get what you are after. But if you work hard, you will get a fortune. Paulit-ulit yung tema ng katamaran. Tapos padasal ng padasal, sayang ang prayer. Behind answered prayer is hard work. Sasabihin mo, alam mo, pag nagpe-pray yan, grabe, answered agad. Sigurado, nagwo-work yan. Sigurado, may ginagawa pa yung iba. Hindi lang usal ng mga panalangin. May ginagawa yan. Kaya sinasagot yan ng Diyos. Prayer that gets answered is an action plan and its actual execution. Pag may prayer ka, dapat meron kang plano. Lord, bigyan niyo po ako ng trabaho sa Surigao. Anong plano mo? Meron ka na bang skill? Meron ka na bang hinanap na employer? Meron ka na bang plano kung paano lilipat doon? May pamasahe ka na ba papunta doon? May kinausap ka na ba? Nag-apply ka na ba? Hindi po. Ba't ka dasal ng dasal? Wala ka palang plano. Kailan may plano ka na? Tapos sabi mo, Lord, please bless this plan, bless this plan, bless this plan. Ganon. Parang sinabi sa'yo ng lalaki, I love you. Anong ibig mo sabihin? Papakasalan mo ba ako? Hindi. Wala ka palang plano sa akin eh. Bakit naghahanap ka ng relasyon? Anong gagawin mo sa akin? Dekorasyon ka ng buhay ko? O ako, dekorasyon mo? Wala ka palang plano. Therefore, I will not deal with you. So pray ka ng pray sa Diyos. Dapat may plano ka. True prayer is founded on past, present, and future work. Unceasing prayer is progressive work. Kaya mga Lord, paunlarin mo po ako, palusugin mo ako, patalinuhin mo ako. May ginagawa ka para mangyari yon. Hindi mo hinihingi ng basta gano'n na lang. Genuinely prayerful people not only gather to pray verbally, they also do actual work. They put work behind their prayer and they back up their prayer with work. He who works, prays. Alam niyo, gawa ng gawa, kahit hindi usalin ng bibig yun, nagdadasal siya. At yun ang dasal na epektibo. God grants and answers the prayer because God blesses the action with its logical fruit. God causes the seed you plant to grow and bear fruits. Kinasabi, answered prayer. Pag sinabing answered prayer, ibig sabihin lang, pinatubo ng Diyos yung itinanim mong buto. Pinabunga niya yung tanim mo. Pero dapat may tanim ka. Luke 18:1-5. Jesus told his disciples a story about how they should keep on praying and never give up. Ito magandang tip. Tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad kung paano magdadasal ng walang humpay, walang tigil. Ang itinuro ba niya? Lumuhod ka, tiklopin mo yung kamay, yumuko ka, umusal ka na, umusal. No! In a town, there was once a judge, sabi ni Jesus, who didn't fear God or care about people. Problem judge, nabibili. Hindi siya matuwid. In that same town, there was a widow who kept going to the judge and saying, make sure that I get fair treatment in court. So itong isang babaeng balo na ito, in-expect niya, aapihin siya ng judge kasi wala na siyang asawang lalaki magpoprotect, maaaring wala siyang kayamanan.
So, baka masuhulan yung judge. So, kalaban niya, talo ngayon siya. Sabi niya, pinuntahan ng babaeng ito at laging pinupuntahan at hindi tinitigilan ng babaeng ito yung judge ang kasasabing, be just. Bigyan niyo po ako ng katarungan. For a while, the judge refused to do anything. Finally, he said to himself, even though I don't fear God or care about people, I will help this widow because she keeps on bothering me. If I don't help her, she will wear me out. Sabi niya, hindi naman ako mabait, hindi ako mabuti, pero bibigyan ko na ng katarungan ng babaeng ito kasi ayaw akong tigilan. Mapapagod na ako, ma-stress na ako sa kanya. So, papapanalunin ko na siya sa kaso. Yun ang teaching ni Jesus how to pray, ha? Move, act, do what it takes, and never stop doing it. Hindi niya sinabi sa widow, widow, go to your room and pray and pray and pray and pray. Gather your friends and ask them to pray and pray and pray for you. Sabi niya, huwag mong tantanan yung judge. Action. Walang masama. Sa manalangin ka ng pabulong, pausal, nakayuko, pero kailangan may kakambal na trabaho. Pag wala, wala ang prayer. Ngayon, kahit walang pausal, pabulong, payuko, pero may ginagawa ka, prayer yon. Dapat maintindihan natin yung dynamics. Si Jesus na mismo yung nagtuturo. The widow's prayer was actually a plan. It was an action plan to pressure the judge with non-stop visitations. Non-stop prayer. Yan yung pray without ceasing. Akala ng ibang, ibig sabihin ng pray without ceasing, umusal ng non-stop. Paano mo gagawin yun? Marami ka pang ibang dapat sabihin, marami ka pang pwedeng gawin. Ang ibig sabihin lang, huwag kang tumigil ng kagagawa kasi ang gawa ay panalangin. True prayer is not empty words, but action. So Jesus shows the building blocks behind answered prayer. Ano yun? Ano ang foundation ng answered prayer? A clear objective. Malinaw sa'yo. Hindi general lang, Lord, payamanin mo ako. De, Lord, gusto ko pong magkaroon ng 3 clients sa linggong ito. Ito ang mga pangalan ng 30 pupuntahan ko. Because out of 10, isa lang ang sasagot siguro. So kung gusto ko ng 3 clients, I should present to 30. Clear. Ito po ang plano ko. Maaga akong gigising bukas. I-bless niyo po yun na makatulog ako ng mahimbing. Pero sa pagtulog ko ng mahimbing, may gagawin akong tama para makatulog din ako. Laging magka-partner po tayo, Lord. Ito yung prayer ko. I-bless nyo. Ito yung seed na itatanim ko. I can plant it, but only you can make it grow. So it's a partnership. So a building block of answered prayer is a clear action plan. Ipag-pray natin na dumami ang ating choir members. Ipag-pray natin na dumami ang ating Sunday school teachers. Anong plano? Nasaan yung plano mo para mangyari yon? A dutiful execution of the plan is also part of answered prayer, and then persistence till the goal is achieved. Hindi yung konting discouragement, tumitigil ka, nanghihina ang yung loob, ayaw mo nang ituloy. You act, God reacts. You plant the seed, God makes it grow. You pray, yun ang ibig sabihin nun, act and plant is you pray, God answers. The prayer of Jabez was a craze. Tulad ng napakaraming mga pauso sa mga sangkakristyanuhan. Pag nausong tumahol, tahulan ng lahat. Nausong ng tamburin, tamburin na ng lahat. Nausong mag-mountain prayer or prayer mountain, mountain ng lahat. Tapos para rin lagnat na humuhupa at nalilimot at hindi na malaman at masuri kung epektibo nga ba. So yung prayer of Jabez na yan, umuso yan. Multitudes were told to pray the Jabez prayer. But we're not told to be wise, to act like Jabez. Multitudes prayed the Jabez prayer, but did nothing beyond mechanical, passive utterance, or wish. Multitudes received nothing from God. Naturally. Kasi hindi naman naunawa kung anong ibig sabihin ng isang effective prayer. True prayer, in fact, true wish, hindi naman masama yung wish eh. Pwedeng equivalent yan ng prayer, but it is faith in action. Not faith
in inaction, but in action. True prayer is work ethic. It is work. It is wisdom to plant seeds and then ask God to bless the project. Si Karl Marx, or Marxism, says, religion is the opium of the people, of the masses. He probably meant passive, miracle and magic obsessed, and dependent religiosity. Ang nakita kasing religion nila Karl Marx, yung mga nag-inspire ng socialism, communism, ay yung religion that was practiced in their countries. Yung miracle and magic obsessed, miracle and magic dependent religiosity. Kaya sabi ni Karl Marx, pangbangag lang ang relihiyon, pangbangag sa sangkatauhan, pangbangag sa masa. Kasi ang nakita niyang uri ng relihiyon, ay yung ganun nga, yung umaasa lang sa himala, wala namang ginagawa. This is not Jesusness at all. Yung dasal na walang gawa, hindi yan ang dasal ni Jesus. Behind an answered prayer is faith. Belief in God and in oneself as God's creation. Therefore wonderful and therefore powerful. Behind an answered prayer is intelligence, wisdom, a plan of action, and persistent, expectant action till the goal is achieved. Well, God helps those who genuinely cannot help themselves. Tinutulungan naman talaga ng Diyos yung mga walang kayang gumawa. Yun, pero yung may kaya, pero hindi gumagawa, hindi yun ang tinutulungan ng Diyos. Pero yung talagang walang kaya, yun ang dapat humingi ng himala. Yun ang dapat humingi talaga ng Diyos na ang gumawa. Kasi wala silang kayang gawin. Halimbawa, lumpo ka, paano ka makakalakad? When it comes to being mobile, you really need a lot of help from God. Pero, ang lusog-lusog ng mga paa mo, tinatamad ka lang, huwag kang umasa. Walang ganun. God should not be expected to help those who can help themselves, but do not. Kaya mo, pero hindi mo ginagawa. Huwag kang umasa. 2 Thessalonians 3:10, we also gave you the rule that if you don't work, you don't eat. Kaya mo magtrabaho? You are not too young, too old, or too sick, but you don't work? Don't eat. James 4:8, come near to God, and He will come near to you. Yan ang sinasabi nating act, and God reacts. Ask, seek, knock. Do something, do the right thing, do what you can. That is prayer. Do not over-expect and over-depend on miracles or magic. Well, yes, may miracle, pero exceptional yon. Huwag mo yun ang asahan mo. Ang asahan mo yung kaya mong gawin. Do not depend and over-depend on others. Do not just pray verbally, but actually, you should act wisely. Yung hanguin niyo po ako sa hirap, bigyan niyo po ako ng pera, payamanin niyo po ako, pagalingin, palusugin niyo po ako, makapasanawa ako sa exam, sa interview, iligtas niyo po ako sa panganib, maging successful nawa ako, Lord help me, etc., etc. What is your clear, specific goal and objective? What is your plan? What is your method? What will you do? What are you actively, persistently doing to realize your prayer? Discover, develop, use your God-given powers to do what you can and what you must, to produce what you need, and to even produce surplus. Gawin mo magagawa mo para anihin mo ang kailangan mo at sumobra pa ang ani mo para may maibigay ka pa sa ibang tunay namang hindi na nila kaya pang magtanim o umani. Mark 9:22-23, please have pity and help us if you can. Sabi ng mga tao kay Jesus. Jesus replied, why do you say if you can? Anything is possible for someone who has faith. In other words, everything is possible for someone who believes in God and Himself and puts that belief to work. Ano ang gusto mo pagtrabahuhan mo? Hindi lang sasabihin sa dasal.
sikapin, kitain, deserve before you desire. Deserve before you pray with words. This is what effective prayer is all about. Dear Lord, continue to open our eyes para hindi maraming sayang na oras sa pananalangin na hindi naman tinutugon. Paunawa, ipabatid, ipaliwanag niyo sa amin ang mga sangkap ng tunay na dalangin na dinidinig ng Ama sa Langit. Pagbulay-bulayan natin ito sa mandali, spend some time in reflection. God bless you.